Umarangkada na rin sa Cebu City ang pangampanya ng mga lokal na kandidato para sa Hatol ng Bayan 2025. Sinuyo rin ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ilang bayan sa lalawigan ng Cebu. Yan ang ulat ni Jesse at Chensa. Apat na mga personalidad ang pagpipilian ng mga botante ng Cebu City sa nalalapit na midterm elections bilang alkalde. Nais ipagpatuloy ng dating acting mayor na kamakailan lang opisyal na itinalaga bilang alkalde ng Cebu City si Raymond Alvin Garcia ang paglingkod sa bayan na nagmula sa prominenteng angkan. Ibinibida niya ang pagiging action mayor. Nais namang makabalik sa City Hall bilang alkalde ang dati niyang running mate at kapartido, ang veteranong si Michael Rama, na kilala naman sa kanyang koneksyon sa masa. Makakalaban naman nila ang isa pang veterano sa legislation na tatakbong alkalde sa unang pagkakataon, ang city councilor na si Nestor Archival na isang engineer na kilala din sa kanyang advokasya sa environment at sustainability program sa lungsod. At ang ikaapat na manunuyo sa taga Cebu City, ang dating regional director ng PIDEA at dating commissioner ng Bureau of Customs na si Yugi Ruiz, na inaalok ang bagong pangalan at liderato na tatakbo ring alkalde sa unang pagkakataon. Samantala, nagsimula na ring manligaw ang ilan sa mga senatorial candidates ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa ilang bayan sa lalawigan ng Cebu na sina Senador Bong Revilla Jr., Senador Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao at dating DILG Secretary Benher Abalos. Kasama ang One Cebu, ang political party ni incumbent Governor Gwen Garcia, na binigyan ng suporta ang kandidatura at liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ang lalawigan ng Cebu na kinukonsidera bilang vote-rich province na may mahigit 3 milyong botante ayon sa COMELEC. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.